Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Magkano ito? Aaron blurted out. Gaano kalayo ito mula sa ano? Nagdududa siya. Marahan na ngumiti si Aaron. Alam mo kung ano ang gusto kong itanong. Natigilan ang multo at saka ngumiti. Alam niya kung ano ang hinihiling ni Aaron, bagaman tinamaan mo ang bato ng isang itlog, dapat kong aminin na ikaw ay mas malakas kaysa sa naisip ko. Kahit na nabuhay ako sa halos buong buhay ko, kakaunti ang mga tao ang maaaring magkaroon ng malalim na panloob na kapangyarihan gaya mo, at wala sa kanila ang may ganoong paglilinang sa iyong edad. So, although ang stupid method mo is stupid, it does interfere with the balance. As for the difference, at least half. Kalahati, bahagyang kumunot ang noo ni Aaron, ibig sabihin kung meron pang katulad ko, halos pareho lang ang limitasyon dito, di ba? Haha, maiintindihan mo naman kung ganito, pero hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang mga taong may malalim na panloob na kapangyarihan tulad mo ay hindi pa gaanong alam tungkol sa akin noong ako ay nabubuhay pa, kung ilang taon na ako, patay. At saka mga anak, ikaw at ako lang ang nandito. Saan ka makakahanap ng kapareho mo ng paglilinang? Umaasa ka ba sa akin? Kung ako ang bahala, ako na mismo ang mag-cancel. Hindi pa ba tapos? Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, at si Aaron ay tumawa kasama niya sa oras na ito. Ang dalawang ngiti ay magkasabay at magkatugma sa isa't isa. For a time, medyo naging awkward ang atmosphere. Hindi nagtagal ay hindi napigil ang mapag-alitan ng nalalabing anino, mabahong bata, anong tinatawa-tawa mo? Kung ganoon, anong tinatawa-tawa mo? Natural akong natatawa sa iyo. Hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay. Namamatay ka. I'm sorry. Tinatawanan din kita. You're dying. Bastard. How dare you speak hard? Bahagyang umiling si Aaron, hindi mo ba sinabi na mayroong isa sa akin dito, na halos sa limitasyon? Paumanhin, sa palagay ko nahanap ko na ako. Nang marinig ang kanyang mga salita, halatang nagulat ang multo, at pagkatapos ay mabilis na tumingin sa paligid. Gayunpaman, walang laman ang paligid, at natural na walang anino ng tao. At saka, sa sandaling siya ay tumira, bigla niyang naalala na ito ay kanyang sariling teritoryo. Kung ganoon, sino ang makakapasok dito nang hindi niya nalalaman? Mabaho bata, bakit hindi mo ako kinilig? Paumanhin, wala akong ganoong mga interes at libangan. Bumagsak ang mga salita, biglang ngumiti si Aaron. Pagkatapos, gumalaw siya sa kanyang kamay, at ang isang malaking puwersa ay nagsimulang mabagal sa kanyang kamay. Sa una, ang enerhiya na ito ay maliit at kahit na balewala, na naaayon din sa kanyang paghatol sa Aaron. Matapos gamitin ang lahat ng tunay na paglabas ng enerhiya upang makagawa ng isang pagsabog, ang taong ito ay isa na ngayong lampara na naubos na ng langis, at ito ay imposible upang itakda ang anumang alon sa lahat. Ngunit habang ang Aaron ay gumagalaw ng higit pa sa kanyang mga kamay, ang kanyang enerhiya ay lumalaki din ng husto. Tulad ng dalawang gisantes noong nakaraan, halos kapareho siya ng dati. Talagang maaari siyang lumabas sa kanyang paraan at gawin ang lahat upang palawakin ang kanyang mga metro. Imposible, imposible, talagang imposible. Sa oras na ito, ang multo ay ganap na natigilan. Hindi niya maintindihan, at hindi niya maintindihan. Paano? Paano naging ganito? Inilabas ni Hihan Sanming ang lahat ng tunay na enerhiya. Imposibleng makondense niya muli ang napakagandang kapangyarihan sa isang iglap. Kahit ngayon lang may tinago ang bata, imposibleng magtago ng sobra. Maliban na lang kung kaunti lang ang inilabas ng lalaking ito, sa totoo lang, may higit pa ang lalaking ito.
Ngunit ang ideyang ito ay maaaring direktang balewalain kung ito ay umiiral lamang sa isang segundo. Dahil imposible. Anong kalokohan ang nangyayari? Biglang naningkit ang mga mata niya. Yung unggoy ba? Pero hindi dapat. Ang aura ng ikapitong unggoy ay hinigop niya, at maging ang laman ay tumulong sa kanya na mabuhay muli nang siya ay namatay. Paano siya matutulungan ng unggoy sa sandaling ito? Ngunit ang tanong ay, hindi ito o iyon. Paano magagawa ng batang ito ang gawaing ito sa panahong ito? Kakaiba yon. Kakaiba ba? Nang makita ang hanggal na hitsura ng mga kalakal, na ang ulo ay malapit ng masira, si Aaron ay tumawa sa oras na ito. Parang gustong sabihin ni Aaron. Agad niya itong tinitigan. Kung kilala mo ng husto ang iyong mga tauhan, hindi mo dapat kalimutan na ang ilan sa kanila ay may sinaunang lihim na pamamaraan na tinatawag na taisho. Ano? Pagkarinig nito, nabigla ang multo. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Masyadong walang laman. Imposible. Imposible, talagang imposible. Siyempre alam niya ang daan ng taisho. Ngunit ito ay tiyak dahil alam niya ito na naisip niya na ito ay ganap na imposible. Sa oras na iyon, siya ay mahirap sa kanyang paraan. Isa man itong klitse o marinig ang sinabi ng iba, sa wakas ay nasulyapan niya ang lihim na pamamaraan ng mga lalaking iyon sa hitan. Gayunpaman, ang malalim at kakaibang katangian ng batas ay nagpapahirap sa kanya, kahit na siya ay kasing lakas ng Diyos ng araw, na maunawaan ang malalim na kahulugan. Nagmuni-muni siya sa loob ng maraming taon, gamit ang kanyang kaalaman noong siya ay nabubuhay pa at ang kaalaman na mayroon siya, halos hindi niya naiintindihan ang pangkalahatang kahulugan nito, ngunit hindi na niya maisasanay ang kakayahan nito. Bagaman ito ay wala, ito ay sapat na malakas upang maging isang walang katapusang agwat kumpara sa basura na nagmamay-ari nito. Pastahan pa nga siya na kayang gugulin ng mga pangkaraniwan ang kanilang buong buhay at hindi man lang alam ang pangalan ng lihim na pamamaraan, lalo pa kung maisasagawa nila ito. Ngunit ang taong ito, ay hindi lamang nauunawaan ang kahulugan, kundi pati na rin ang pagsasanay at gamitin ito. Shit, yun ba ang pinagkaiba ng langit sa ordinaryong tao? Nakakainis, nakakainis. Pero bakit ka pinili? At dito ako igagapos at pahihirapan. Ito ay hindi magbibigay sa kanya ng kaunting takot, ngunit magkakaroon lamang ng walang katapusang galit at pag-aatubili. Ngunit halos habang siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, si Aaron ay nanambalik ng mas malakas na enerhiya at nagalit sa kanyang buong katawan. Kahit na mahina ka, anong magagawa mo? Umasa ka na lang sa isang lihim na paraan para masira ang lugar na ito. Masyado kang ignorante. Galit siyang umungol. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na kahit na hindi ko alam ang sining ng taisyo ng detalyado, dapat kong malaman ang kahulugan nito. Gusto mo bang malaman? Ngumiti ng mahina si Aaron. Hindi nagsalita ang multo, ngunit tila tinitigan siya ng hindi gumagalaw. Ang natural na intensyon ay maliwanag. Kalokohan, ang tagal na niyang nag-aral, paanong ayaw niyang malaman? Dapat ma-instant niyang buhayin ang energy sa katawan ko gamit ang dugo. Do you think it's magical? Nang marinig ito, halatang medyo natigilan ang multo. Ilang sandali pa, hindi makapaniwalang tumingin siya kay Aaron at sinabing, nagsisinungaling ka ba sa akin? Nakaramdam siya ng kaunting balahibo. Ang orihinal na akala niya ay maaaring gawin muli ng Aaron dahil sa kapangyarihan ng spell na ito, ngunit kung ito ay isang spell na talagang makakapag-revive sa kanyang katawan na puno ng dugo ayon sa Aaron, ito ay magiging mahusay. Sa karamihan, ang una ay mabangis sa pag-atake, kaya't sa kanyang sariling espasyo, sa ilalim ng pagkakaisa ni Yin at Yang, hindi siya nag-aalala tungkol dito. Ngunit iba ang huli. Sinabi rin niya kanina na ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng Aaron ay talagang abnormal sa sukdulan, at ang kahanga-hangang paraan ng pagpapasabog ay ginagawang mas nakakabaliw ang pagsabog. Ang kanyang espasyo ay talagang medyo nanginginig pagkatapos ng isang pagsabog. Kung gagawin niya ito muli, hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa mga kahihinatnan. Ano ang pakinabang ng pagsisinungaling sa iyo? At higit pa, maaari kang magsinungaling sa iyo ng pansamantala at habang buhay. Ngumisi si Aaron, speaking of it, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi mo sinabi sa akin na naabot ko na ang kalahati ng aking talento, talagang madidismaya ako at siguradong matatalo ako. Sa kabutihang palad,
Kung sasabihin mo sa akin ng tapat ang mga bagay na ito, mabilis kong mababawi ang aking katwiran, maibabalik ang aking kumpiyansa at mag-isip ng ganoong hakbang bilang. Taisho, ako, Aaron, ay maghihiganti para sa aking puot at kabaitan, kaya naman, para sa isang taong tumulong sa akin ng may katapatan, hinding-hindi ako magrereklamo sa moralidad na may kasinungalingan, kaya't ang sinasabi ko ay dapat na katotohanan. Ikaw, pagkarinig sa mga salita ni Aaron, halatang umatras ang multo sa hangin at bahagyang nagulat, hindi ako naniniwala, huwag kang maniwala, inalag mo ako, hindi ako natatakot, maniwala ka man o hindi. Tingnan natin ang totoo, malamig nang ngumiti si Aaron, na sinundan ng condensation gamit ang isang kamay, bigla na lang siyang makakasama ng ligaw, isang malaki at mabilis na lumalagong real energy ball, na halos kapareho ng dati, ay nakasabit na sa ulo ni Aaron, bahagyang nagulat ang Phantom, at biglang gumalaw ang Aaron sa oras na ito, boom, ang bola ng totoong enerhiya ay muling pinasabog, at ang napakalaking epekto ng pagsabog ay direktang umatake sa buong mundo sa isang iglap, pagkatapos, biglang tumahimik ang buong mundo. Storytelling channel sa YouTube. Sa perpektong katahimikan, hindi pa nangyari si Fang Fo. Gayunpaman, ang multo sa hangin ay hindi gumawa ng anumang aksyon, ngunit nanatili sa himpapawid na kalahating hindi makatotohanan at hindi gumagalaw. Ang Buddha ng panahon ay tumayo sa oras na ito. Habang lumalala ang sitwasyon, biglang yumanig ang buong mundo. Ang antas ay napakagaan at mabilis na nawawala. Tila bumalik ang lahat sa orihinal nitong anyo. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang buong mundo ay biglang yumanig. Ang dilim sa ilalim ng iyong mga paa ay parang agos ng bundok. Kapag ito ay tumaas at bumaba, ito ay patuloy na pumuputok. Ang puting langit sa itaas ng iyong ulo ay umiikot din na parang agos. Ang buong mundo ay nagbabago ng kulay para sa isang oras, at ang anti-Buddha ay nahuhulog. Nagtagumpay. Tumitig sa langit si Aaron. Hindi niya alam kung paano ay describe ang mood niya sa mga oras na ito. Umuungol. Biglang, sa oras na ito, ang mga putok ng dagandong ay agad na nakaakit ng atensyon ni Aaron. Sa oras na ito, nakita ko ang hindi tunay na anino na nakatayo sa hangin. Biglang parang bowl ang puno ng gas. Ang isang malaking halaga ng gas ay ligaw na nakakalat mula sa kanyang katawan, at siya rin ay nasaroon ng loob at umungal ng buong tapang. Bang! Sa isang malakas na putok ay tuluyan na siyang sumabog. Sa nakakabinging pagsabog at marahas na hangin, ang Aaron ay parang isang maliit na bato sa ilalim ng buhawi at direktang hinaypan para umakyat ng daan-daang metro. Bagamat pilit na nilabanan ni Aaron, ang magagawa niya ay ang lakas ng instant wind ay masyadong malakas. Hindi banggitin na ngayon ang kanyang dalawang magkasunod na pagsabog ay nawalan ng laman sa kanyang lumang base. Kahit sa kanyang kapanahunan, halatang hindi niya kayang labanan ang ganoong kapangyarihan. Makalipas ang daan-daang metro, bumaba ang hangin, ngunit ang malakas na pagkawalang galaw ay nagpagulong muli ng Aaron para sa 10-10 metro, at pagkatapos ay dahan-daang huminto. Sa oras na ito, ang Aaron ng mga tao ay medyo manhid, gamulong-gulong at nahihilo, at ang buong tao ay hindi kailangang maging napakalungkot at miserable. Umupo siya at umiling. Halatang hindi siya nakapagmuni-muni ng ilang sandali. Sinuri niya ang kanyang pinsala. Okay lang sa ibabaw, ngunit ang loob ng kanyang katawan ay tila nagkaroon ng maraming panloob na pinsala dahil sa pagsabog. Ilang beses niyang sinubukang igalaw ang kanyang katawan. Tiyak na matamis ang kanyang lalamunan at sa isang iglap ay umapaw ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Damn it! Ang Aaron ay nagbigay ng mahinang bulyo. Labis siyang nanlumo. Sa paglipat na ito, nalaman niyang tila nasaktan siya ng husto. Gayunpaman, may isip din akong tutuusin, maswerte siyang hindi namatay sa ganoong kalaking pagsabog nang ma-hollow out siya. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling bumalik si Aaron upang tingnan ang dating direksyon, ngunit nakita niyang madilim doon. Pagbaba ng tingin niya sa katawan niya, nagulat siya na may dumampi ang mga kamay niya. Nang itinaas niya ang palad niya ay may putik sa palad niya. Here is. Agad niyang nilinggan ang paligid, ngunit nakita niyang madilim ang paligid. Nang makipag-ugnayan siya sa lupa, biglang naunawaan ni Aaron kung ano, nasa underground space ako. Pagkatapos ng pagkabigla, bigla siyang natuwa. Simula nang dumating ako sa ganoong lugar, ito ay nagpapatunay na nakalabas na ako sa maldita na mundo ng tsismis.
Ibig sabihin, sira na talaga ang mundo ng tsismis. Shit, sa pag-iisip nito, bigla niyang hinigpitin ang kanyang kamao sa sobrang pananabik. Nanalo siya sa labanan ng 3,000. Anuman ang kanyang pinsala, tumayo si Aaron mula sa lupa at pagkatapos ay lumakad sa isang tiyak na direksyon sa pamamagitan ng intuition, sinusubukang hanapin ang Labasan dito, hindi ko alam kung ito ba ang dahilan ng malas o napakadilim para matukoy. Aaron fumbled para sa isang mahabang panahon at hindi mahanap kahit isang buhok. Gayunpaman, ang Aaron ay maaaring tumuntong sa lupa sa lahat ng paraan, at mayroong isang echo. Maaaring tiyakin ng Aaron na hindi ito isang lugar tulad ng malilim na bahagi ng tsismis, ngunit isang medyo malaking espasyo sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, halos sa oras na ito, isang tunog ang biglang tumunog. Gusto mong humanap ng bibig. Nang marinig ang tunog na ito, nagulat si Aaron, tumingin sa paligid at sumigaw. Sino? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!